Ang hirap pala nakatira sa ibang bahay. Grabe. Nakatira ko sa bahay ng best friend ng mami ko. Hindi ka komportable. Kahit magsisiyay ka, hindi ka komportable. Kahit naliliw ka, hihingi ka ng tuwalya. Hihiya ka siya pag kumakain. Gusto mo isa pang Manok. kanin. Oh. O isa pang ulam. Nahiya ako kumakain. Never ko naranasan. Naglalakad ako papuntang Jupiter. Naglalakad ako minsan sa Liberia papuntang school. Ganun yung buhay ko. Naranasan ko lahat. Wow. Walang- Okay, let's talk about numbers naman. Interesado naman syempre. Magkano naman more or less ang benta araw-araw during that time? Wala pa isang buwan ng ROI namin. Ah! Yes. Grabe! Yung Yes, 800,000? 800,000. Wala pa isang buwan. Kasi December. Money Masters with Chinky Tan. The views and opinions expressed by guests on Shink Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Shink Positive is for entertainment and informational purposes only. While guests may share insights on financial and business topics, this does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research. Mga madlang people, nako, handa na ba kayo? Ito na pinaka-makulit, pinaka-kuwela, pinaka-Koreano pero pusong Pinoy. From Seoul to Showtime, hindi lang siya nagdadala ng good vibes na pangmalakasan kundi tawa at kilig. Siya rin naman ang nagmimiyari ng Chic Fry, Ligimbap, Paldo with 2 branches, Salon, and Morido Art. Please welcome sa ating ika nga ay, syempre, show. Laging trending, laging love ng madlang people. No other than Ryan Bang! Hello po. Thank you for having me today. Nako, Ryan, maraming Ba't salamat. nasa malayo po kayo? Hindi. Para may awkward, para may tampuhan tayo. Ay, hindi naman. Pero, Ryan, alam mo, no, I just like to ask you, what really encouraged you to get into business? Yung po talaga hilig ko po ang businessman. Talaga? Kaya kinuha ko din po yung kursong business management sa Lasal Oh, College. okay. Pero sandali lang po, hindi ko po tinapos. Pero gusto ko talaga maging negosyante. Di ba, syempre kasi sa pagbi-business talaga, may risk siya eh. Hindi ka ba natakot na, syempre, parati sinabi ng mga tao, maraming gusto mag-business pero natatakot sila. Paano na kung malugi? Ganun po talaga, diba? Sa buhay, may kasabihan din, no pain, no gain. Diba? Yeah. Kailangan may i-risk talaga eh. Kung nag-iipon ka, magkano naiipon mo during that time? So, year 2010, nag-ipon po talaga ako. Nag-umpisa ako, nagkwento sa akin mga director ko din na first time, iniipon ko yung 1,000 sa likod palang unan. 2,000. Talaga? Nakuha ako sweldo. Nakuha ako 3,000. Wow. Tapos, nilagay ko 1,000. Tapos, kinikilig ako. Tapos, tumitingin ako ng nakakilig. Tapos, lagi ko po ginagawa. Tapos, sinusubukan ko, pag nakuha ko, mga minsan, 3,000. Ginawa kong 2,000 nilagay ko sa unan. Tapos, kumakapal. Nakakakilig yun. Ang sarap pakiramdam na yun yung hobby ko na ipon. So, parang sa iyo, fulfillment yung mag-ipon, hindi gumastos. Yes, doon yung sikreto ko, magaling po ako mag-ipon. Talaga? Kasi may goal po ako eh. So doon po, nag-ipon po ako, tapos sa loob ng 10 taon, at least, naregaloan ko po yung nanay ko na pangalan niya. Na ano? Na condo sa Korea. Bumili ka sa Korea? Sa Korea. Wow, during that time, nung alam ba niya na bibilhan mo siya o surprise? Hindi niya alam, syempre. So, nung meron na akong condo na binigay ko sa nanay ko, yun yung achievement ko talaga. Anong reaction ni mama nung binigay mo sa kanya? Sobrang natuwa po, syempre. Sobrang natuwa. Naiyak siya? Hindi lang naiyak. Ano? Ano siya sobrang Na-touch ba? na-touch talaga siya na dapat daw tatuloyin daw anak. Di tatuloy yung condo. So, you started online. Online, nagbebenta po kami ng kimchi. Pero anong brand? Anong brand? Java Kimchi. Java. Java Kimchi. So, nagtayo po ako ng company ng Do Java. Kasi Do, pangalan ng daddy ko Bang Do Chur siya So, Ja, mami ko Shin Myung Ja siya So, Okay. Ryan Bang. So, parang Do Java. Yeah, okay. Sabi ko, itong kumpanya to, nung bata pa kasi ako dahil sa itong kumpanya, walang separate family dahil sa pera. So, yun yung goal ko dati. I was super aggressive kasi yun yung hilig ko So, sabi ko, 10 taon, focus muna ako sa artista. Tapos, pag 2020, gusto ko magnegosyo. Yan. So,
nagbebenta po ako online, lumalakas. So, kailangan ko kitchen. Oh. Kasi parang So can you tell us siguro the progression, no? Para mas specific in terms of anong unang benta mo, paano lumaki, magkano unang benta? So, yung kimchi, nagbebenta po ako ng mga below 100 pesos. Oh, affordable. Ah. Yes, 99 pesos. Tapos, nakhanap pa ako mas malaking baso. Nagbebenta pa ako 150 pesos. So, lumalakas. Ang dami nag-o-order tulad sa Instagram. Oh, sa Instagram lang, ah? No, Instagram na. Okay. Gumawa ako ng Instagram na Java Kimchi. Available, wow! Sa Facebook. Tapos, ang dami nag-order. So, nakaipon po ako ng June to November, almost 900,000 pesos. Ha? Oh, Amazing. So for 100,000 pesos nung nag-start kayo ng 100,000 pesos, nagbumili po kami, nag-o-order pa po kami sa mga Bulacan na yung mga case. Tapos yung gumawa po kami ng label. Oh, label. Oh. Rebel. Tapos ilagay namin, nag-search namin yung mga pag kumakain, anong 10 benefit pag kumakain po kayo ng kimchi. Yeah. So, nakaipon po kami almost 1 million. Tapos, nung patapos na yung pandemic, patapos na yung ECQ, nung dumaan ako sa Tomas Morato for rent, ang dami. Oh. So, binuksan ko po yung cup rice. Yung cup rice naman, taxi driver kasi daddy ko eh, Oh. sa Korea. So, dinadala niya po ako sa lugar na meron kami kinakain ng cup, Yeah. kanin, tas nilagay niya mga beef, pork, tas kimchi, halo-halo. Yeah, parang ano parang yan eh. bibimbap. Yeah, bibimbap or sa Taiwan, we call it pientong. Bentong. Oo, 'di ba yung parang ano lang siya, rice toppings na mabilisan. Oo. Tapos, yun yung kumakain ng mga driver din eh. Okay. Yung YouTube channel ko dati kasi travel eh. Travel kami ni Mami Vice. Yung ginawa ko, hindi pwede mag-travel. Ginawa ko mukbang. Yeah. So, sumisikat yung place ko. Lalo na nung mukbang kami ni James Reed. We put some game. So, para masarap. Yan. First time daw niya in his career, nag-guest din sa YouTube ni James sa akin. Kasi na yung araw, yung mukbang kami ni James Reed, kasi paborito niya Korean food. Nung 2010, after PBB, halos everyday kumakain kami sa Korean restaurant. Yung pila nun, hanggang 3 kanto. 3 kanto. Swear. Sa Tomas Morato from Castor, Grabe, oh. yung pila nun hanggang 2... Magkano Grabe haba. per meal pala, more or less? Yung, during Less that than, lahat 150 pesos. Wow! Less than 200 peso lahat. Oo. Kasi pag affordable dapat para sa akin. So, ginawa ko yung dukop. Tapos from... Okay, let's talk about numbers naman. Interesado naman syempre. Magkano naman more or less ang benta araw-araw during that time? Wala pa isang buwan ng ROI namin. Ah! Yes. Grabe! Yung 800,000? Yes, 800,000. Wala pa isang buwan. Kasi December, first day, kumikita kami 2,000 pesos, 3,000 pesos. Hindi pa malaki yun. Per day. Oo. 2,000 pesos, 3,000 pesos. After 1 week, pinost ko sa YouTube. Per day, umabot po kami ng 150K. Sales? Yes. That's amazing. Per day. That's amazing. So, sa loob ng isang buwan, so nagulat din business partner ko, oh my God, dapat pala yung dukop sana sa buong Pilipinas para pag nag-YouTube ka, Hindi. yun yung sabi ng business partner ko noon eh. So, awa ng Diyos, per day, kumita kami ng malaki Oo. dahil sa YouTube. Ngayon ko lang first hand na naririnig. Ryan Bangke sa restaurant, kumikita siya. Pero hindi natin alam ang inside story. That only proves what? Imagine mo, 50,000 plus 50,000 ipon, di ba? Pagkatapos niya, nagsimula sa maliit. That only proves kahit maliit talaga, pwede kang magsimula eh. And then, yun nga, lumaki. Naging 800,000. Ano ginawa sa 800,000? Hindi binili ng sasakyan, hindi tinravel, hindi bumili ng bagong cellphone, ni reinvest sa business. Yun nga, again, with that small capital, ngayon, lumaki ulit. Imagine mo, na ROI nila within 1 month. After that, ano yung next story? Yung kamo sa ano naman? Sa dukop, sa isang buwan, so meron na kami ulit 800,000. So, lagi ako dumadaan kasi ang happiness ko po kasi, kain. When I eat, I'm happy. Tapos, sabi ko, pag malulungkot ako, pumunta ako sa salon eh.
kahit konting trim lang, happy ako eh. Parang bago. Tapos, mahilig po ako sa Manicure. manicure. Yeah. Kasi si mami ko, nung bata ako, nanay ko lagi nagugupit. Doon yung kentuan namin. Yun yung, kumusta yung school mo, anak? Kumusta Bonding nyo. Bonding namin na mami. So, yun yung happiness ko eh. Mani-pedi. Kasi naalala ko yung bonding namin ng nanay ko eh. Pag Yeah. mani-pedi. Tapos, yung pinupuntahan ko salon, Scout Rally, naksara. May Kandado na. nakasara. So, tinaka ko yung mayari. Hindi namin kinaya pandemic. Kasi nung panahon na pandemic, 2020, bawal operate ng salon. Tama. Tapos pwede mag-operate ng salon, tapos bawal ulit. So, nahirapan yung mayari. So, tinawagan ko yung mayari ng lupa, yung place. New rental. Sabi ko, sir, paano yan? Anong operate nyo? Ryan, yun nga problema ko eh. Kaya mo ba mag-salon? Kasi, nandun lahat ng gamit eh. Okay. Upuan, salon na to eh. Hindi ko kaya mag-operate. Eh, marami po akong kilalang, marunong maggupit. Okay. Mga Korean. Koreano talaga? Korean salon po yun eh. Okay. So, meron ako mga kilala dito na dating na hairstylist sa Korea, nandito. Tinawagan ko. Kumusta pala yung mga negosyo nyo? Yung mga kaibigan ko, mga Korean na may restaurant, naksara. So gusto mo mag-open ako salon para may hanap buhay din kayo. So nag-turnover na sa akin. Pero that was already, post-ECQ. December pa rin. Pero post-ECQ na yan, di ba? ECQ na yan. Oh. Nag-open po ako ng kimchi mga June. Tapos yung cup rice, December. Okay. Tapos Pasko yun, nag-open na ako Ng salon? salon. You're crazy. Yeah. Kamusta naman? So nahirapan ako kasi that time, naalala ko, pwede mag-operate ng salon, tapos bigla, pwede mag-operate ng salon, pero hindi outdoor. Sabi ko, paano mag-outdoor, mag-perm, mag-shampoo? So, maganda nangyari sa akin, nung bawal mag-salon, alakas ng restaurant ko ng kahit mali, do cup or take out. Tapos humina yung do cup, malakas salon. Kasi mga tao, mga Pilipino, paglabas ng bahay, gusto mo na, gupit mo na. So, ang dami pupunta sa salon ko para maggupit. Okay. Kailan naman yun? Anong buwan na naman to? Yun, sa 2020, December, tapos January, February. So, doon po yung negosyo ko talaga. Wow. So, kimchi, cup rice, salon. So, doon po ako nag-ipon. Wow. Doon ka na nakaipon. Doon po ako nakakaipon. So, let's talk about yung challenges. Siyempre, alam mo, maganda yung kwento. Pero may mga challenges yan. Sobrang dami po Kaya talaga. nga, ano yung mga challenges na experience? Ang hirap makahanap na tao at employee. O yung parang kasi, di ba, ikaw may-ari eh. Pero pag nag-hire ka ng tao, iba pa rin yung parang sense of ownership eh. Yes. Oo. Kung talaga nag-work sila para sa sweldo. Tapos ang problema ko po yung una, hindi kasi ako sanay sa negosyo. So yung mga employee, pag may nagre-resign, pag may kailangan aalisin, nasasaktan na ako. Hindi ko na kaya na may umaalis sa akin. Pag may umaalis, sir, punta po ako sa ibang bansa. Kasi I build my relationship to my employee. Yung heart ko, very touch. Oo. So, pag may umalis, pag may natatanggal, sabi ko, bakit pa kailangan tanggalin niya? Wag na. Naawa ka. Ang hirap doon na yung kailangan, pag negosyante ka, dapat kahit papano, kahit malamig yung puso mo dapat eh. Kasi yung parang detached dapat eh. O, parang mahirap. hindi too much. Oo naman. Pero ako naman, sanay ako na lumaki ako dito sa Showtime, araw-araw kasama mga Pamilya Pilipino. no? So, ang style ko naman, pag natin, hindi ko, doon ako medyo nahirapan una. Kahit may kasalanan, kahit hindi pumapasok, hindi ko kaya aalisin. Kasi kung natin, ganun yung style ko. Oy guys, ito lang lang just for the yung ibig sabihin ng commissary. Ang commissary po ang pinaka main kitchen na doon kinukuha lahat ng mga raw materials. So kung Santa Mesa, yung mga malalapit na area, Quezon City, Manila, masaserve yan. Pero habang lumalayo yung mga franchise, ibig sabihin, gumagawa na siguro sila kayo ng sarili ng Deliver namin sa mga bawat branches. Oo. Pero ano nangyari? Ang nangyari doon, iba-iba yung lasa. So yung mga brand dito sa Pilipinas, mga sikat ng brand na sa restaurant, max, meron sila mga 4 ng 5 branches. Hindi sila talaga expand na unless like burger, yung talaga mabilis kaya lang. mag-maintain ng same yung lasa, easy to cook, fried na lang. Pero yung mga
yung beef, pork, rice, hard pala. So, masisira din yung name mo. Tama. So, ngayon, ang ginawa ko, natutunan ako dun. So, ang ginawa ko, para hindi na ako stress, Oh. so may budget kami sa cup rice. Binili ko na lang kung anong sikas sa Korea. Ano yun? So, sa Korea, meron sa Ligimbap, meron kami na yun na open sa Mega Mall. Hindi na kailangan chef, machine na lang. Machine. So, pare-parehas na lasa sa buong Pilipinas. Ano, what do you mean? Ang binili mo ba yung franchise or yung technology? Yung brand. Yung brand, you bought a real brand in... Meron sa Korea mga 30, 40. Kasi pag sikat sa Korea, mahal eh. Oo. Pero ang ginawa ko, 10 branch pa lang sa Korea. Meron sa Gangnam, nakikita ko sa airport. Na-try namin ng nanay ko. Tapos, ang kitchen, isa-dalawa lang kasi lahat machine. So, pindot na lang. Pare-pares yung lasa. Okay. So, binili ko master franchise Wow! sa Philippines. So, yung mga Ducop branches na, wala pa, kasi kami talaga hand-on kami. Bibilang kami oras. Oo. 30 second, kailangan pasok yung sauce. 30, So, nahihirapan yung mga chef na hindi sanay magluto ng Korean. So, ginawa ko, yung sikat sa Korea, Ligimbap, binili ko master franchise ng Pilipinas. So, wala na ako stress. So, pumunta sila dito, yung team ng Korea, sila nagtuturo. So, ngayon nandito na siya. Naroon sa Mega Mall, 4th floor, tapat ng Starbucks. So, yan ang first branch. Yun ang first branch. Kaka-open lang. When? Itong last month. Kaya anong buwan na ngayon? Kasi for recording time lang. Ano ngayon? Today is... So, kaka-open lang. April. Mga February, March, no? So, March pa lang nag-umpisa yun. Nag-open na. Tapos, ang dami nagtatanong sa akin na, Ryan, samgyeopsal yung Korean food nyo? Samgyeopsal. Sabi ko, masarap talaga Korean food eh. Healthy eh. Traditional food. Yung traditional na Korean food. Okay, so, kamusta naman yung yung acceptance ng bago mong negosyo? I'm trying now eh. So, ino-open ko yung isang branch na dating Ducop. Ginawa namin remodeling. Oo. So, Ligimbap. So, tinitingnan ko yung review. Kasi yung Ligimbap, gawa ng machine lahat eh. Okay. So, yung lasa, magiging pare-parehas lahat. Okay. So, tinitest pa sa Mega Mall. Sa Mega Mall pa lang. Mega Mall pa lang, isa pa lang. Pero meron pa rin ako sa Ducop branch. Meron pa rin ako isa sa QC, isa sa Makati. Pero iniisip ko pa kung i-maintain ko pa yung Ducop or ipalitan ko lahat sa Ligimbap. Yeah. So, try out pa. Pero, importante yung chef. Dapat lagi nandun. So, ang nangyari, ginawa ko, so nakaipon na po ako dahil sa Ducop, Salon. Yeah. Binili ko po yung master franchise Wow. from Korea. Kasi they are just new in Korea. Parang binili mo yung umpisa pa lang sikat sa Taiwan o sa... Kaya hindi pa ganun kataas ang presyo. Yes, di ba? Tsaka excited din yung may-ari doon. Gusto nila open din sa Pilipinas. Tama. So, nag-collab kami. So, ngayon, nag-open po naman ako ng Korean food talaga. Yung talagang traditional food. So, iba na naman to. Iba na naman to. Grabe ka naman. Kasi po, nung pandemic, kumikita kami. Kasi mababa yung renta. Nung after pandemic, 2 years yung kontrata ko eh. Nung after pandemic, nag-extend pa ako. Hindi pala kami kumikita. Kinakain na ng rent. Basta kaya namin maintain yung negosyo, pero wala kami kita. Wala pumapasok sa bangko kasi nagbabayad kami sa employee, rent, kuryente, tapos yung mga mukhang malakas, pero pag tutukusin, wala kami kita dahil mataas yung rent. Yeah, guys, ito lang Kaya nga, if you are in business right now, you just need to understand. Ang sikreto talaga rin sa isang profitable na business, hindi lang sa pagbebenta, but also keep your overhead low. Kasi kahit na malaki benta mo, malaki rin naman ang overhead mo. Walang natitira, katulad sinasabi ni Ryan. Kahit na konti lang benta, pero yung overhead mo mababa, meron pang matitira. So, it's very important talaga na bantayan nyo talaga yung overhead. So, because of that, nilagay mo sa isang... So, ang ginawa namin ng business partner ko, nag-rent po kami isang place. Tapos, rent tayo ng isang place, dito natin ilagay lahat ng negosyo. So, doon po ako nag-open ng first branch ng Pardo, Korean traditional restaurant. Tapos, yung salon ko po nilipat doon.
yung kimchi commissary Santa Mesa, Nilagay mo rin doon? nilagay ko din commissary doon. Okay. So nilagay din namin yung commissary, inventory, mga salon, do-cup, yung cup rice, tapos Korean restaurant, lahat nilagay namin doon. Tapos, nung kumita konti, tapos ang lakas ng paldo, nilagay namin second branch dito sa mall. Sa may Nilagay namin second branch dito sa mall, sa podium naman, podium. Dito, mas maraming a la carte. Dito, meron din dito set menu, kumakain ng king and queen. Pero dito sa podium, dahil sobrang daming employee sa Ortigas, Okay. sa lunchtime talaga punong-puno dito. Para sa a la carte, kumakain sila ng mabilis. So, nilagay din namin Korean chef here. So, Guys, ito lang, I just want to encourage you also. If you want to start a business, hindi porket yung first branch mo, okay na. Mag-expand ka agad. Too fast, too soon. yeah, too fast. Oo, kaya importante talaga na alagaan mo, ayusin mo man yung sistema, yung sinasabi ni Ryan, bantayan nyo muna yung quality, at pag naayos na yung system, tapos okay na yung quality, diba? Kung malaga na yung brand, that's the time you expand. So, question, ano yung pinakamalaking, biggest mistake that you have done as an entrepreneur that you lost money? And then, what was the lesson? Yung lesson ko po, pare-parehas lang pala lahat sa buhay. Yung kahit showbiz, lahat, kailangan pag mabilis ka, pag mabilis ka sikat, mabilis ka kumita, mabilis din baka, di ba? Malaos. Mawala sa'yo yung blessings. Yeah. Pati ganun din po yung negosyo. Kailangan tsatsagahin, isa-isa. Isa pag okay na, perfect na isang branch, next branch. Like before nung Cup Rice, sobrang sikat Ang haba ng pila So nag-open talaga kami, franchise. It was too fast. Yeah, pero yun nga, hindi nga na-maintain yung quality kaya nawala rin. Hindi kami na-maintain yung pare-pares ng lasa. Ang hirap pala. So na yun, ang ginawa namin, wala mo na franchisee. Talaga, company owned, para yung maintain mo na, yung open po kami, ito, podium. Ang next target namin, pag perfect na, third branch naman, pababa sa Makati area. Yeah. Tapos fourth branch, ganun, step by step. Yeah. Ganon, parang sa buhay natin, pag akyat ng bundok, pag cable car, mabilis. Babaka mabilis So dapat step by step, yung kailangan mo magpawis. Akyat ka dahan-dahan. Yeah. Ganon din pala negosyo. Ikaw ba, Ryan, do you read? Are you a reader or a learner? Nag-aaral ka ba ngayon? Nag-aaral pa ako sa school. No, you read books. Kasi... Siyempre po, nag-aaral po ako, nagbabasa po ako libro lagi tungkol sa businesses. Yes. Ano yung parang business principles na natutunan mo, na sinusunod mo ngayon sa negosyo mo? Yung magagaling po ng CEO, yung mga successful na CEO, kasama mga Filipino CEO, alam nyo po anong sikreto? Ano? First, syempre, you have to put God first in your relationship. You have to make your relationship with God. Ang second, sa negosyo naman, you have to know how to listen. Oh, to whom? The professional, mga employee. Okay. Professional sa inventory. Professional sa accountant. Mga experts. Expert. You have to put tamang tao and you have to know how to listen. Huwag matikasulo. Hindi, tama Huwag kayo ganun. Makinig kayo sa... Hindi ganun. You have to listen the professional employee and you make a decision. Sa dami ng mga achievements mo, Ryan, I'm really so happy for you. TV, vlogging, business now. Try. Yeah. Keep trying. Let me ask you this question. Anong purpose ng buhay mo? Ang purpose ng buhay ko, gusto ko dahil sa akin, marami yumaman. Gusto ko dahil sa akin, marami yung pamilya na financially. Gusto ko dahil sa akin, marami tao may work. Yun naman Na yun yung purpose ko na yun. Wow. So, nagtatayo ka ng negosyo, hindi lang para kumita. Nagtatayo ka ng negosyo para tumulong din sa mga tao. Yeah, kasi alam din naman mga ibang negosyante, mukhang malakas. Pero pag kita mo talaga yung every month, kumikita ka pero pag nagbawas ka ng mga sweldo, rent, kuryente, mga tax, lahat, hindi naman yung akala ng tao yayaman na ka. Hindi naman ganun yun So, basta gusto ko share talaga blessings. Yeah, kasi as a business person, ito lang naintindihan ko, Ryan you may not be cash rich but you're asset rich. Yes. Oo. Ang ibig sabihin po niyang, kapatid,
yung pera, wala ka nakikita eh. Sana yung pera? Eh, yun nga, na-invest ulit sa isang negosyo eh. Umiikot din. Pero, yun nga, wala kang cash. Pero, nandun sa stocks, nandun yan sa business, which is really good. So, right now, kung may isang mensahe ka naman na gusto mong iiwan sa mga kabataan, Kabataan. at the same time, yung mga aspiring entrepreneurs, young people, Hanap kayo ng tamang business partner. Kasi sa lahat ng malaking kumpanya, wala naman nag-iisa lang. yeah, no man's an island, di ba? Kailangan may partner eh, business partner. So, mahirap talaga ang negosyo. Sobrang hirap. Sobrang hirap. Ang sarap ng buhay na employee. Ang sarap buhay. Wala kang problema. Totoo. Lahat, PhilHealth, SS, wala kang risk. Negosyante, mahirap. Maging manipis na hair mo. Nakaka-stress. Pero, worth it. Oo. Di ba? Pag comfortable ka sa buhay, balikan mo ako after 30 years. Mm. Kung comfortable, ang sarap buhay. Kakain ka, tulog ka, balikan mo ako after 30 years. Oo. Kailangan, you have to put, lagi din siya sabi ni Vice, Oo. you have to put yourself na hindi comfort, you have to lumabas ka sa comfort Yeah, zone. you move out of your comfort zone. Di ba? So, kailangan magpawis. Basta i-pray lang, honor your parents, mag-ipon kayo, tapos start from small. Yeah. Tapos alamin nyo sarili nyo kung saan kayo magaling at anong hilig nyo. Wow, galing naman. Ito naman, para naman sa mga gustong mag-umpisa ng negosyo. O ano masasabi mo? Hindi na kailangan malaking pera. Yung importante una, dapat hanapin nyo, alam nyo saan kayo mahilig. Kasi kung wala yung hilig, ang dami challenge. Isipin nyo ganito, araw-araw may problema. Good or bad, sa negosyo, araw-araw may problema. Kung hindi yung hilig mo, hindi yung love mo, mabilis mag-give up eh. Mabilis magsara. Guys, ito lang kung may declaration na ang susunod na presidente ng Pilipinas ay si Vico Soto. Ako naman, ang susunod na bilyonaryo na Korean, Filipino ay walang iba kundi si Ryan Bang. Hindi ko kailangan. Oo. Okay na. Oy, bakit? Di naman. Huwag naman billionaire yung gano'n. Hindi, pag bilyonaryo ka na, the more that you can help more people. Yes. Basta gusto ko, parang nakaka-proud yung parang Jollibee. Oo, di ba? Sa buong mundo, di ba? Lahat may branches. Aabot Diba? ka dyan. So, ngayon, ito yung interesting part. Itcha-challenge ngayon natin si Ryan na mag-ipon. Oo. Pero ng ipon box, please. Wow, I love it. Alam mo na tong ipon box na ito? Oh. Alam mo na to? Yung ipon box, mag-start ka sa 20 pesos. Okay. Di ba? Pag hulog ka dito, lalagay mo yung barya. Diyan ako na-umpisa. Talaga? Dito ganito ako umpisa. Di ba? I told you sa unan. Yeah. So, lalagay mo yung barya dito, saka papel dito, tapos pag hinulog mo, shadean mo siya. Okay. Shade. Pag natubuo na yung 20, you go to 50, to 100. Pag nabuo mo Magaling. Kung tapos, gusto nyo po mag-umpisa ng negosyo, tama to. Tama. Yan ipon muna. Alam mo bang nabasa ni Meme Vice to? Nag-share si Mami Vice sa Showtime. Nakita Yung mo to? advices mo. Oo. Itong book. Nagbasa to ni Mami. Gusto ni Mami, mga Pilipino, gusto nila lahat ng madalang people magbasa nito. Manipis lang to. Sabi ni Mami Vice, kailangan basahin to lahat ng Pilipino. Pag binasa to ng lahat ng Pilipino, magiging yayaman daw lahat. Oo, kasi mababago ang financial mindset. Pwede, basahin ko to? Oo, sa'yo na to. Talaga? Yan, lahat sa'yo yan. Oo, tapos itong ipon card sa'yo na rin. Lahat yan? Yes. So, thank you very much. Ryan, can you please, promote, siyempre, yung Paldo? Thank you so much. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin since day one. Meron na po ako ng Korean traditional food. Affordable po here. Meron din po yung mga food dito, less than 500, 1,000 pesos. So punta po kayo dito sa Podium, 5th floor. May Korean restaurant po ako dito with Korean chef. Yung mga estudyante naman, yung pang date, pwede kayo pupunta din sa Mega Mall, 5th floor, Ligimbap. Subukan nyo din naman to. Thank you po, thank you. Maraming salamat. Thank you. Guys, there you have it. This is really a very revealing episode. Wow. I'm just encouraged, inspired, and touched on how God has really changed the life of a person na hindi naman taga rito, di ba? Parang ito yung tinatawag natin OKW.
Okay. Di ba yung parang overseas Korean worker. Di ba na pumunta dito sa Pilipinas na nakipagsapalaran. Yun nga, sa maliit na pangarap, pero lumaki na. Maliit na puhunan, maliit na ipon, lumaki na. Kaya nga, walang imposible kung nagawa ng Panginoon yan sa buhay ng isang Ryan Bang, kaya rin gawin ni Lord sa buhay mo. Kaya thank you very much for subscribing. If you do like this channel, please don't forget to please follow us and subscribe. And also put your comments kung ano yung natutunan mo sa buhay ni Ryan Bang. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. The other thing is, there's a purpose in my earning money. Sige nga. The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good careers. Graduate na ako. Oo. I paid my dues. Why should I still learn? Yes. Why? Now, How does a Eugene Acevedo create wealth? several things. The first is I maximize my Potential. my potential, so I make as much money as I can. I don't spend it on myself, which is another matter altogether, mostly. No? The second way is Money Masters with Chin Key 10.